Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan? ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today mga kumbatsero? Today is Laundry Day Friday! Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Maaring maharap sa subordination of perjury complaint sina detained Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor dahil sa pagkukoach kay dating Marine Orly Gutesa sa pagharap nito sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee noon. Ayon kay Lacson o Senator Ping Lacson, nakikita sa sequence of events sa Blue Ribbon hearing na inudyukan ni Marcoleta si Gutesa sa kung ano ang dapat isama sa affidavit nito kaugnay ng paratang na naghatid siya ng maleta ng pera sa ilang kilalang personalidad. Sinabi ni Lacson na maaaring managot sina Marcoleta at Defensor kung may magsasampa ng reklamo matapos sabihin ni Gutesa na hinikayat siya ng dalawa na tumestigo kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. ACS Balita. Hoy! Kausapin natin ang warrior. Ang warrior ng mga laban sa mga smuggler at sa mga kulukoy. Hindi lang po sa pamahalaan, pati sa ibang government agencies na nakikisasali-sali sa mga bagay na hindi naman nila jurisdiction. Si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Commissioner, magandang morning. Si Katunying po ito, minus Ka Jerry. Captain Ying, good morning po at sa ating mga babayan, good morning. Ka Jerry, saan ka man nandun? Good morning. Parang ang gandang pakinggan, ano. Ka Jerry, saan ka man naroroon? Yan naman ang kagandahan sa internet, ano, kahit saan mapadpad ang tao, masusubaybay. Ang totoo po nun, Commissioner,
kadami-daming mga nanonood sa atin sa abroad, yung lalo nga yung ganitong oras, at may mga nagme-message sa amin tungkol sa mga bago nga lang natin talakayin yung talagang dahilan na itinawag namin sa inyo, yung mga balikbayan boxes. Yung iba pala medyo na-discourage na magpadala ng balikbayan box dahil sa mga problema nung nakaraan. Ano na po ba update dun sa inyong niremedyohan na mga naantalang pagdadala ng balikbayan boxes? Yung mahigit na 42,000 balikbayan boxes na iniwanan ng mga forwarders, na-deliver na ho natin halos lahat yan. Natitira na lang 200 plus na lang. Wow! So, na-deliver naman po natin ng libre po yun. Sana'y walang naloko na naman sa mga kababayan natin. 200 plus na lang po yung natitira. Matatapos na po natin yan. Kaya lang, sana nga po yung mga nakikinig po't nanonood sa inyong programa, kung magpapadala po ulit sila, doon na po sa mga maaayos na kumpanya. Dahil kundi uulit lang po yung problema niyan at sayang po yung kanilang pinaghirapan at pinag-ipunan po. Hindi, paano ba malalaman nung mga, especially yung mga OFWs at yung mga matagal nang naninirahan sa abroad na magpapadala, na legit yung padadala, yung gagamitin nilang mga forwarders? Oo nga po hindi po ako pwedeng mag-endorse. Siyempre, ang tingnan po. Pero pwede ho nilang tingnan sa website namin yung mga kinasuhan po namin. Huwag na po silang pumunta ron. Ngayon, may mga top 3, top 5 naman global. Medyo mas may kamahalan po ng content kumpara dun sa mga mura naman. Di ka naman makatulog ng 2 buwan kung darating yung iyong mga boxes. Doon na po sila sa top 3 or top 5 na kilala po nila yan. Malalaking kumpanya po yan globally. Hindi, Commissioner, wala naman sigurong masama. Total, binanggit nyo top 3 Hindi naman siguro tayo sisingilin ng DCRH. Mabanggit na natin, total, yun naman recorded na top 3 at wala pa namang nagiging problema sa inyo. Factual naman po. Halimbawa, yung mga DHL, LBC, factual lang po yan. Malaking kumpanya po yan. Kung magka-problema man po yan, sinasagot po nila yung kung ano man naging problema. Pero wala po sila naging delay po sa mga balikbayan boxes. Magagandang kumpanya po yan. Nagkaroon lang po dati ng problema dahil nasingitan po ng drugs. Iniwalay lang po namin yung drugs, pero yung mga natitira pong balikbayan boxes na walang kinalaman naman sa drugs, napapadala naman po kagad yan. Ulitin lang natin, out of 42,000 balikbayan boxes ba? 200 na lang ang hindi napapadala? Tama po. Grabe pala, 42,000. Ang mga may-ari pong pamilya po niyan, hindi bababa sa 36,000 families po yan. Yung mga naisahan po. Nabanggit ko na po noon, pag pinagsama-sama po yung binayaran ng ating mga kababayan ng mga ordinaryong mamamayan po yun, mga ordinaryong trabahador po kung saan panig ng mundo, 330 million po yun na yung kabuuan. Sus Mariano ka. Ang taking krimen po yan, kaya dinimanda po natin yung mga kumpanya na yun. At least matataon, di blacklisted na rin po yung mga kumpanya na yan? Opo, dito po sa bansa natin, hindi sila makanegosyo. Kaya po, yung mga nasa abroad pa wala po sa kapangyarihan natin yan, nakakapagnegosyo pa sila doon. Yun nga po, problema ko po. Dahil may mga nagtitiwala pa rin sa kanila. Marahil hindi po nakarating sa mga ibang OFWs yung nangyaring panloloko po sa mga kababayan natin. Ina-anticipate po namin yan na naman mangyayari. Pagdating dito, problema na naman yan. Kaya sana nga talagang pumunta na lang o magtiwala yung ating mga kababayan. Hindi lang OFWs, mga immigrants abroad. Yes. Magtiwala na po sila sa yung mga reputable, respected global companies. Inuulit-ulit natin tong istorya na to kahit na alam niyo naman kaming mga taga-media pagka may uso yun ang napag-uusapan. Pero ito hindi natin dapat malimutan kasi araw-araw may iniipon yung mga OFWs, yung mga immigrants natin sa kahon. Sinushoot lang yan, sinushoot. Kung merong, hindi ba ba? Maawa po kayo sa mga istorya nila, talagang maawa ko kayo sa mga kababayan. Pinakinggan ko po yan, pinuntahan ko po yung ilang bahay nila.
nagsumama pa ako sa delivery ilang ulit dahil gusto ko malaman talaga yung sitwasyon. Ako, pag narinig niyo po yung kwento nila, paano inipon ng mga OFW yan, 3 buwan, 6 na buwan, minsan nga para mapuno lang yung isang malaking box. Bibigyan pa sila nila ng kanilang amo, yung kanilang boss. Pupunuin niya ng lumang damit. Kawawa po sila dyan. Kaya lang, mabubuisit naman kayo dahil nandun sa website ng mga nanloko dito sa mga kababayan natin, pending daw o nakabinbin, nakaipit sa Bureau of Customs yung kanilang mga box. Mga tulisan talaga eh. Marunong po mga kriminal, marunong pong gumawa po yan ng istorya. Opo. Which brings us to our main topic for today, which is love. What is love? Commissioner, yun nga ang meron talagang mga tao na imbis na akuin yung responsibilidad, ang sisi ibabato sa ibang tao. Yun ang sitwasyon ngayon sa sabihin na nating problema between the PNP Highway Patrol Group and the Bureau of Customs sa isang operasyon dyan sa Bulacan. Kayo na nga magsabi, ano ba itong ginawa ng Highway Patrol? Ano ba ginagawa ng Highway Patrol sa panguhuli sa illegal na sigarilyo? Yun nga rin po katanungan ko. Yan po nasa pamunuan na po ng Highway Patrol Group kung paano nila susuriin po yun nangyari. Ayokong pangunahan. Nung panahon po ni General Hansel Marantan, yung kaibigan ko, madali ho namin nare-resolve dahil may koordinasyon kami bago siya umaksyon. Nagsasabi sa akin yan. Kami rin, pag kailangan namin tulong yan, nagsasabi basic coordination at respetuhan po. Ganyan lang naman. Ang kailangan natin sa kapwa. Sa ngayon, kasi nung Miyerkules ng gabi, ng alas 10, habang sinusunog po yung mga smuggled cigarettes sa isang condemnation facility sa Bulacan, dahil sinusunod nila utos ko na siguro doon bantay sarado yung mga sigarilyong ganyan dahil ayaw kong maulit po yung mga nababalita dati na ibinebenta rin sa merkado yung mga sigarilyo. At may mga body cameras yan Kaya nga pinapareview ko, no? At pinapadagdagan ko pa ng CCTV, mura lang naman yan, para lahat ng pangyayari, mabantay namin at sigurado 100% masusunog ngayon. Biglang dumating po yung team ng Highway Patrol Group doon sa area, mga bandang 10:50 ng gabi. At yun nga ang kino-question ko. Actually, ikinakasama ng loob ko yan dahil naka-uniforme naman yung mga tauhan namin. Meron talagang tatak, may ID, may mission order na akong pumirma. Nagpakilala naman bakit kailangan pa nilang para mga kriminal na pinrisk nila doon, kinaktapan. Nakakabastos yung ganun magkakasama kami sa pamahalaan. Hindi magandang ganyan, ano? So, hininga naman ng tao namin anong mission order nila. At that point, walang maipakita pa. Pero later on, mga bandang 11, past 11 na, may pinakita na hindi natin alam kung mission order yun. May mga pangalan, ano? Ang paliwanag nila at that point, again, kahapon na iba na yung istorya kasi kanya-kanya ng paliwanag yan Nung Miyerkules ng gabi, paliwanag nila, meron daw silang ibang target, the warehouse. So, syempre, kami naman, ayoko naman questionin yung kanilang galing. Ba't naman maliligaw sila dito sa kabilang warehouse? Magandang casing yan. Ayoko naman magsalita ng masama. Kung meron silang magandang misyon laban sa illegal cigarettes, maganda yan. Kaya lang, kung jurisdiction nila yun, sila na magkasundo-sundo kung talagang trabaho ba yan ng Highway Patrol Group. Ang akin lang, sana nagpakilala na may aming mga tauhan, bigyan din nila ng respeto dahil hindi naman sabihin natin mas lamang ba ang Philippine National Police kaysa sa HPG sa pagmamahal sa bansa at pagsisilbi sa bansa kaysa sa mga tauhan ko. Hindi naman tama yung ganun, di po ba? So, the next day, nagpadala ko naman siya mensahe kay General Nartates at kay Secretary John Vicunulya. Dahil kami magkakaibigan at napakarami na namin pinagsamahan mga successful operations laban sa smuggled cigarette. Dagli naman sila nagsabi na titingnan nila yung pangyayari at nung hapon naman, yung bagong pinuno naman ng HPG, nirelieve niya naman yung mga tauhan nila dun sa area. Nagpapasalamat ako doon. Siguro upang maimbestigahan. Yes. Ibig sabihin, guilty kagad, para na magkaroon ng investigasyon. Ngayon, uulitin ko, kung totoo yung sinasabi nila na legitimate operations, lalo na kahapon, nagkaroon ng ibang istorya
at may binabanggit pang may hinahabol pala sila mga taga-DOC. Hindi ko alam kung gumaganti lang, ano? Amin. Sana hindi gano'n. Yun nga. Actually, kaya po ganun yung transition natin mula doon sa balikbayan. Imbis ka kung akuin yung responsibilidad, ibabato pa sa iba. Apologize na lang sa amin, hindi po ba? Hindi po ba? Ngayon, ang dating, pinalilitaw po ngayon nung dito sa parang resback nga ito ng Highway Patrol na nangungulekta daw tong dalawang ilang tauhan ng Bureau of Customs doon sa kanilang illegal na aktibidad diyan sa Bulacan. Yun nga po nga ito nabasa ko po yung ulat sa news nila, sa mga balita ko na lang nakita yan. Opo. Meron daw a certain Alex at Joy na ini-entrap nila. Sa dami naman nila, ayoko namang baka naman napakagaling nitong Alex at Joy, natakasan sila. Ay kung inuhuli na nila, nagbayad na siguro sila. Diba? Nakita ko lang sa ulat. Nandun daw yung truck sa loob, tapos nakatakas. Una-una, kung totoong tauhan namin yung Alex at Joy na yan, pusasa nila, ikulong nila, magpapasalamat pa ako sa kanila. Napakalaki. Dahil yan din ang gusto ko. Kung meron kami mga tauhan na nagkakamali, na ibinebenta yung mga nahuli nating smuggled items, hindi na sigarilyo, lahat. Kung meron kami tauhan sa Bureau of Customs at mahuhuli nila, at maganda, pusasa nila, kasuhan nila, magpapasalamat ako ng malaki. Dahil yan din ang nilalabanan ko. Kaya lang, ang katanungan ko, nasaan nga yung Alex at Joy na yun? Ano yun? Ano po ang basa niyo doon dito sa Alex at Joy? Ba't biglang nagkaroon ng ganong Alex at Joy? At tama kayo sa dami ba naman ng operatiba ng PNP doon, meron pa daw coordination sa Region 3 PNP, sa Santa Maria Police Station, tapos natakasan ng dalawang Alex at Joy na ito? Tapos nabasa ko rin po na nagkaroon ng inventaryo, may mga barangay officials. Very good po yun, standard procedure yun. Hindi ko lang alam kung yung inventaryo ba, dahil hinuhuli nila, nandun yung truck sa katabing warehouse daw, kung doon ba nangyari inventaryo o sa ibang lugar. Di po ba, may mga chain of custody yan Again, ako mataas ang respeto ko sa matataas na pinuno ng Philippine National Police, kaya General Nartates, at sana'y imbestigahan nila to. Again, kung may tauhan kaming nagkamali, magpapasalamat ako po sa nila yan, kasuhan nila yan. Kay Secretary John Vic Remulla, napakahigpit din yan, nonsense din yan. So, kaya nagpapasalamat ako din sa kanila. Napakarami na namin pinagsama magagandang operasyon. Pero ito, marami lang akong katanungan, hindi ko pinagbibintangan yung ulat na yan. Nasaan yung Alex at Joy na yun? Kung nakatakas, kung totoong tao namin yun, may parang sini yan, parang palos, ika nga. Saan ba yan? Umilalim ba yan? Meron ba yan? Sa may ba yan tumakas? O sa lalim ng lupa? Hindi natin alam sobrang galing naman nitong mga ito. Pero, babalikan ko yung usapin. Ano ba ang karapatan ng Highway Patrol Group na mag-operate sa smuggled, kung halimbawa smuggled na sigarilyo? Yun nga rin po ang ayoko husgahan sila kung baka naman nadagdagan na po yung kanilang mandato dahil Highway Patrol Group supposed to. Hindi ko rin po alam, may ulaan kung kasi offhand ang pagkakaunawa po natin, hindi naman po tayo bago sa serbisyo po, Iba po supposed to be ang mandato ng HPG unless nagkakamali po ako, na nadagdagan na yung kanilang mandato. Ang dati kasi nung panahon ni General Marantan, meron silang inahabol na carnap vehicle, parang nagkaroon ng pumasok yan sa isang yarda, nakitang meron sigarilyo. Yan parang po pwede pa ho yun dahil na accidental fire nila yung sigarilyo doon, Pero ito parang entrapment. Hindi ko alam kung pumasok kayo sa entrapment Hindi, pero dapat to yata mag-usap magbigay ng klarong instruction ang PNP chief. At nabanggit yun si Secretary John Vic Remulla kasi nagkasala-salabat na. Ang dami-daming dapat trabahuhin itong Highway Patrol. Ba't napunta dun sa sigarilyo, Sus Mariano Caindo?
ang nirelieve yung NCR chief ng Highway Patrol, tama po, at mga tauhan nila? Medyo nalilito rin nga po ako sa mga pangyayari. Bulacan po yun, di po natin alam kung sino-sino medyo. Sumasakit ng ulo ko. Baka naman ito kahit nakaharap kayo at wala naman kayong kinalaman dito. General Nartates, baka dapat i-relieve niyo na rin yung Highway Patrol Group Director pending investigation. Yun ang aking pakiusap. Baka naman relieve lang yung NCR Highway Patrol para lang masabing may action. Pero pinakamaigi siguro, PNP Chief at Secretary John Vic, i-relieve yung Highway Patrol Group Director, hindi ibig sabihin siya may kasalanan, kundi para maimbestigahan ng malinaw na malinaw to. Kasi mabait lang kayo. Ayaw nyong sabihin gumawa lang ng kwento tong Highway Patrol nung nabisto yung kalokohan nila. At ngayon pinalilitaw pa na ang Bureau of Customs ang may sala dyan. Pero siguro para kwentas klaras na pwede ring maimbestigahan ng Bureau of Customs, maimbestigahan na, pero in the meantime i-relieve yung director ng Highway Patrol Group at iba pang involved dyan. Well, Commissioner, hindi ko po kayo inuurot dito, hindi ko kayo pinoprovoke, pero sa kahapon ko pa binabasa itong balita na to, hindi ko maintindihan ano ginagawa ng Highway Patrol sa Sigarilyo. Ako po, yun nga po, basta ako po, again, kung meron talagang totoong Alex at Joy silang hinahabol na taga Bureau of Customs daw, talagang pinapangarap kong mahuli po nila yan. At kung sino ang mga kasamaan niyan sa Bureau of Customs, hulihin nila, bigyan nila ng top priority na tulong sa bansa, hulihin nila, magpapasalamat ako sa kanila. Subalit yun nga lang, nakatakas daw, di ba? Ayaw ko nagagahin kung nadaig sila nung ina-entrap nila, di ba? Ngayon, kung jurisdiction naman po yan ng HPG, ayan po ay nasa sa pamunaan na po nila yan, ano? Ngayon, yung bagong HPG director naman daw po, pinagtanong-tanong ko, to be fair, marami nagsasabi naman na maayos na official siya, no? Hindi ko pa siya nakaharap. Kaya lang, again, ayaw kong pakialaman po yung kanilang diskarte kung paano nila to pag-aaralan. Kami naman, again, sa BOC, kung meron nagkamali sa aming mga tauhan, sadyang nagbebenta, at sayang, na-entrap na sana nila pala, hulihin nila, habulin nila. At kung gusto nila akong pagtiwalaan, kagaya ng panahon namin nila General Maranta, nagtatawagan kami niya kung may hulin sa aming mga tauhan, ako ay tutulong, magko-cooperate at talagang gustong-gusto kong matigil kung totoong meron ganyang involvement ang aming mga tauhan. Opo. Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, maraming salamat po sa inyong oras at maghihintay po kami ng update dito po sa bagay na ito. Thank you po. Salamat din po. Maraming salamat at magandang umaga po kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. ACS Balita. Magandahan naman dito kay Commissioner Ariel Nepomuceno, buuan dibdib nito po sa mga nagtatanong opo, dati po siyang PMAyer, ano? Kaya alam din niya kung pinagloloko lang siya nung hindi lang ng taga-customs, pati ng mga kapwa niya, iba pang law enforcers ng pamahalaan. Nagati sa kabuuan ng ating ACS Balita sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. ACS Balita, ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa mga taga-barangay Addition Hills, Mandaluyong, bawal po ang subtraction dyan. Addition lang po yan. Addition Hills, andyan po ang ating malakas promo team kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. Ayan, para po kayo ay manalo ng katakot-takot, lalo na po ng cash. Alam niyo naman kami dito, walang kasawa-sawa. Kung ang bagyo ay nagpapahinga, ang DCRH hindi nagsasawa. Hindi nagpapahinga, kabibigay ng swerte sa mga nakikinig talaga, sumusuporta sa DCRH. Kaya nga ang DCRH ay number 1 na naman. Yon. At kung gusto niyo namang manalo ng ating medium component,
aba, dapat masagot ninyo ang ating Word of the Day. Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ayan, Kuyang Eric Divina Gracia ng Philippine Coconut Authority. Masyado kasi kayong malayo, andyan kayo sa Mindanao, hindi kayo makakapanalo ng medium component. Pati na rin si Director RJ Panaligan dyan sa Ilocos region. Masyado kayong malayo, dito lang sa Barangay Addition Hills. Ang ating word of the day ay all out. All out. Bigay todo, ubus kaya. Inilunsad daw po ng pamahalaan ang all out campaign laban sa maling pagtatapon ng basura. Oras po natin, Achi Aya, Mr. Jalamtang, Lakyam Shapgohun, 6:45 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is... Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita
makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift packs pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po siya ang Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan,
Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Tay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Magpupulo ngayon ang Senator Judges upang talakayin ang schedule ng impeachment trial ni VP Sara Duterte matapos itong maantala ng ilang araw dahil sa masamang panahon. Inaasahan po na sa pulong makakakuha ng consensus ang majority at minority kung saan sasang-ayon ba silang ilipat sa hapon ang impeachment trial. Pabor naman ang House Prosecution Panel sa planong ilipat ang schedule ng pagdinig, bawasan ng mga testigo at makipagtulungan sa depensa para mapabilis ang trial. Ngunit, iginiit na hindi dapat masakripisyo ang due process. Sinabi ni Manila Representative Joel Chua na target ng prosecution na matapos ang kanilang presentation pagsapit ng Setyembre. Sa ngayon, 16 sa 72 hearing days na ang nagamit mula nang magsimula ang impeachment trial noong July 6. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Magandang morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Umahabol si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2. Mga textmates, mga text partners, narinig nyo na ba yung balita na ang NKTI, ito pong National Kidney and Transplant Institute, punong-puno dahil sa dami po ng may kaso ng leptospirosis. Kaya limited daw po muna ang walk-in. At takot-takot yung nagkaka-leptospirosis, ano? May mga namatay na po. 3 pong mga pasyente na nagka-leptospirosis ang namatay sa San Lazaro Hospital. At batay po sa record ng San Lazaro, nasa 142 na ang kaso ng leptospirosis mula Enero 1 hanggang August 22. At takot-takot sa San Lazaro pa lang yan. Kaya wag po nating babaliwalain yung pong babala na wag maglulunoy sa, lalo na yung mga bata, ano? Kung makapag-swimming sa baha, ganun na lang. Yung mga magulang, tayo na po, meron po talagang pagkakataon na hindi talaga maiiwasan yung lumusong ka sa baha. Pero agad-agad ay linisin na pagdating natin sa bahay o sa lugar na wala ng baha, atin ang hugasang mabuti. At meron naman pong pinamimigay ng mga gamot ang pamahalaan tungkol. Libre po yan. Ano nga yun, Kakiko? Doxycycline. Yan.
Pero higit sa lahat po, yung mga bata. Yung mga bata, bantayan natin. Lalo na yung feeling gusto kong mag-swimming sa balong malalim. Ay, hindi Ching Ruby, dyan sa August 22. August 22 movement. Sa Washington State, Ching Ruby, yung aming pangalawa sa panganay. Nag-birthday nung August 22. Happy birthday, Ching Ruby. Wala ba tayong dollar dyan? Padala mo naman ako ng dollar. Kayong mga nandiyan sa Amerika Ang laki pa naman ng halaga ng dollar ngayon. Muntik nang mag-62. 62 pesos per dollar. Yun, magbabalik po kami. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Ang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Let's morning gay and get it on. Yeehaw! Got the healing that I want. Binabasa ko tong ito, ng banner story ng Tempo. Hindi ito. Wag yung sa baba tingnan mo, Jeric. Caps Customs Class. Ayan, kita nyo. HPG relieves 12 after Bulacan confrontation. Alam mo, mararamdaman mo kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno yung sama ng loob no? Isip-isipin mo yung ginawa nitong mga taga-HPG. Alam mo, marami tayong kaibigan sa HPG. Magagaling ang mga maraming opisyal dyan at mga tauhan. Ang ginawa, pumunta sa isang warehouse na merong disposal o pagsusunog ng sigarilyo ang mga tauhan ng customs. Pagdating nila doon, hinihinga ng dokumento yung mga taga-customs. Di ba? Hinihinga nila ng dokumento yung mga taga-customs. Nagpakita ng mission order yung mga taga-customs. Ito, may pirmado pa ni commissioner yung custom, kasi meron yung disposal ng sigarilyo na smuggled yun smuggled yung mga sigarilyo na yun na nasabat dyan sa Subic. Smuggled, so susunugin. Pumasok yung mga taga-highway patrol group, pumasok sa lugar, huli kayo, sabi niya.
huli kayo. Sabi, sa inuhuli yung mga taga... E then, nung nakapagpakita ng dokumento yung mga taga-customs, ang nagtanong naman, mga taga-customs, kayo ba, ano bang mission order nyo? Mali. Ang sinasabi nila, mali yung napuntahan nilang warehouse. Anak ng baka. Dito mo makikita na... Ano ba to? Wow, mali lang ba to o merong kalokohan talagang ginagawa ang ilan nating mga otoridad? Tapos, nung nagkabistuhan na, binaligtad pa nila ngayon yung kwento. Diretso yun na natin. Ang pinalilitaw nila, meron talagang kasabwat na taga-customs, may bypass operation daw na gagawin ang mga taga-pulis, pero para sa kabilang bodega. Sumakit ang ulo ko. Masakit ang ulo ko. Kaya kanina pa po namin, actually kagabi pa namin tinatawagan si PNP Chief General Melencio Nartates Jr. Kasi gusto nating malaman ano ba talaga ang instruction. Ito sa mga specific na bagay na to. Ano ginagawa ng Highway Patrol Group? Pangalan pa lang ng unit Highway Patrol Group. Ano ginagawa ng Highway Patrol Group sa bodega? Hindi lang yon. Highway Patrol Group NCR. Ano ginagawa ng NCR operatives ng Highway Patrol Group sa Bulacan? Parte na ba ng NCR yung Bulacan ngayon? Baka naman wala tayong kamalay-malay parte na pala ng NCR ang Bulacan. O baka meron kayong mga bagong mga administrative order diyan o kaya bagong batas na pala, sakop na pala ng Bulacan, ng NCR yung Bulacan. Talaga kaya ramdaman nyo ba yung sama ng loob ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno? Ang sama talaga nung pangyayaring yan, ewan ko lang, PNP Chief, alam nyo naman na mataas ang pagtingin ng 2x2 sa inyo, pero pag may ganito, dapat action agad, at pasensya na po kayo, hindi lang yung NCR Director o NCR Chief ng Highway Patrol ang dapat ma-relieve. Diretsuhin na natin, yung Highway Patrol Group Director dapat ma-relieve pending investigation kasi maliwanag na may kalokohan dito Alam nga namang laglagan na lang yan, hindi ko alam yan Hindi, dapat po ay ma-relieve po. Again, hindi ibig sabihin may kasalanan siya, kundi para magkaroon ng isang malaya at walang kinikilingang investigasyon. Kasama. Ano pangalan nung hepe nung Highway Patrol ngayon? Si General Batangan. Brigadier General Romel Batangan. Ayan, Brigadier General Romel Batangan. Baka pwedeng magbaka-bakasyon muna kayo, General. Pwede naman, Wala namang masama. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Mahataw komentaryo. 2x2. Oy, binabati lang pala uli natin ng happy birthday, belated happy birthday at happy retirement. Ito pong si Lieutenant General, di ba? Lieutenant General Anthony Abirin. Happy birthday po kahapon. Napalitan na siya bilang NCRPO Chief dahil sa kanyang pag-compulsory retirement. At ang kapalit niya ay si Brigadier General Abrahano. Ayan, dating CIDG Director. Ilocano, Wise Daytoy! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP.
oras. Kapopoy, 9 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, prosecution suportado ang panukalang baguhin ang schedule ng impeachment trial. 2 aide ni VP Sara posibleng ituring na hostile witness. Pangalap di umano ni Presiding Officer Chis Escudero ng boto para makonvict si VP Sara. Tinawag ng impeachment court spokesperson na chismis lang. Diesel at gasolina may panibagong pagtaas na aabot sa 2 piso kada litro. Intel officer, magkapatid na gun dealer, patay sa shootout sa Pagadian City. 13 pulis ng Highway Patrol Group sibak matapos makipaggirian sa customs sa Bulacan. At kaso ng leptospirosis nagsimula ng tumaas matapos ang mga pagbaha. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Bago lang ang detalye ng ating mga balita, puntahan na natin ang Mandaluyong dahil may nanalo na. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong, naroon si Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Magandang umaga, Katunying, at eto na nga ang ating winner sa DZRH Malacash promo dito sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Huling-huli natin na palagi nakatutok sa YouTube. Si Kuya, pangalan nyo? Walter Bellones. Si Kuya Walter Bellones. Si Kuya Walter ay palagi nga nakatutok sa YouTube. Palagi ka nanonood. Lagi nanonood ng 2x2. Ayan, 2x2. At sino paborito mong announcer tuwing umaga? Anthony Taberna, Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Ito meron kang 1,000 pieces. Thank you, thank you. Papansinin pa ba ni Kuya Walter yan? 1,000, bilyones yan. Oh, milyonaryo. Tignan mo naman mga paninda sa likod niya. Bilyonaryo yan eh. Oo, ano pangalan? Tinitinda niya buwan. Ano pangalan niya muna? Yung pangalan muna niya, Sherwin. Walter. Walter. Milyones. May-ari na isang mall. Ayos. Alam ko nga yun. Doon ako namamalengke. Ayos. Congratulations. Oh, pero si Walter lang ang milyonaryo na nagtitinda ng buwan, no? Tignan mo. Si Elon Musk pumupunta sa buwan. Itong si Walter dito lang, binebenta niya yung buwan. Tinda lang niya yung buwan, ha? Ibang klase yung buwan na yan, ha? Luminescent. Yan, ha? Kapag fluorescent na buwan. Kapag dinikit mo sa pader, kahit madilim, liliwanag. Pero kailangan mo sagot mo rin ating word of the day para makuha yung ating medium component, Kuya Walter. All out. All out! Ito ang ngayong medium component natin sa atin ng Astron, alagang maasahan. Plus, meron ka pang bango ng 1,000 bulaklak nasa Charm Popcorn Purple Eternity. Bango ng 1,000 bulaklak kapag ginamit sa inyong mga damit anlawin ngayong maaraw, masarap maglaba. Gamitin Charm Popcorn Purple Eternity. May utang kayo, Walter? May inuutangan kayo? Marami. Ito, kailangan mo to para hindi ka masingil minsan. Gamitin lang ang DZRH umbrella, buksan, at yan, hindi ka na makikilala ng iyong pinagkakautangan.
Thank you, sir. At hindi lang yan, meron ka pang grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. Ano masasabi mo sa 2x2? Salamat, 2x2. Thank you, Kuya Walter. Maraming salamat kay Walter. Siyempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, lagi tumutok sa DZRH. Baka na susunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity RH6 Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:14 na ng umaga, tuloy ang mga balita. Sinibak sa pwesto ang hepe ng PNP Highway Patrol Group NCR at 12 pang tauhan ito kasunod ng naging komprontasyon ng mga ito sa Bureau of Customs Personnel sa Bulacan. Tinangka umano ng mga pulis na kunin ng mga smuggled na sigarilyo na nakatakdang sunugin ng customs sa isang incineration plant at dinisarmahan at tinutukan pa nila ng baril ang mga ahente ng customs. Kabilang sa mga na-relieve sa pwesto si Regional HPG Chief Colonel Joey Tomas Caise at 12 niyang subordinates na inilipat muna sa headquarters. Tiniyak naman ni HPG Director Brigadier General Romel Batangan na kinikilala nila ang pagiging seryoso ng naturang insidente at ginagawa na nila ang mga kaukulang hakbang para maayos itong maimbestigahan. Putol ang kamay ng isang 42 anyos na pulis matapos tagain ng itak na isang lalaking sinumpong ng sakit sa isip at nag-amok sa San Jose, Camarines Sur. Patay sa ulat, rumisponde si Police Staff Sergeant Noli Miranya kasama ang iba pang mga pulis sa sumbong ng isang residente hinggil sa pagwawala ng sospek na nooy armado ng itak. Sinubukan ng pulisya na pakalmahin at makiusap sa sospek na pinaniniwala ang may depresya sa pag-iisip. Ngunit bigla itong sumugod dahilan para matumba si Miranya at saka ito pinagtataga. Napigil naman ang patuloy na pag-atake ng sospek, makaraan siyang barilin sa magkabilang hita ng iba pang responding pulis. Bagamat duguan na, nagawa pa ni Miranya na daganan ang sugatang sospek. Agad namang isinugod sa ospital si Miranya na nagtamo rin ng sugat sa mukha at ngayon na ikabit na ang putol na kamay matapos sumalang sa operasyon. Gusto nating batiin yung mga pulis dito ha. Normally pag rumisponde yung pulis sa ulo patatamaan to eh. Pero ang ginawa ng pulis sa hita, binaril. Kaya nakaligtas pa rin yung mamang may sakit. At yung pulis naman na naputulan ng kamay, mabuhay ka. Staff Sergeant Noli Miranya at ang iyong mga kasama. Patay ang isang police officer at 2 umano'y gun dealer sa operasyon na nauwi sa barilan sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Kinilala ang pulis na nasawi na si Major Ayman Kusayma Pantaran, 35, hepe ng Intelligence Unit ng Pagadian Police Station. Isinugod pa sa ospital si Pantaran matapos tamaan ng bala sa dibdib, ngunit dineklara rin na dead on arrival sa ospital. Ayon sa PNP, si Pantaran mismo ang nagplano ng operasyon laban sa magkapatid na Johnny at Jerry Gomez na umano'y nagbebenta ng mga baril sa Purok Malipayon, Barangay Dao. Nang makatunog na pulis ang katransaksyon, biglang nagpaputok ang magkapatid dahilan para mauwi ito sa engkwentro at masawirin ang mga sospek. Ayon sa pulisya, kilala ang dalawa sa pagbebenta ng illegal na armas at ang sangkot din sa pagbebenta ng illegal na droga. Nagbabaga pa rin ang mga balita dito sa 7:18 ng umaga. This time check is brought. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday.
Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift packs pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dumb! Komeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS.
Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Alas 7:27 na po ng umaga. Tuloy ang mga balita. Binatikos ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang ginawang pangapkap ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa kanyang mga tauhan. Matapos na biglang dumating ang grupo habang nagsasagawa sila ng operasyon sa isang condemnation facility sa Bulacan. Sa panayam ng tanyag na programang 2x2 ng DZRH kay Nepomuceno, sinabi nito na nakakabastos ang tinura ng mga tauhan ng Highway Patrol Group sa kanyang mga tauhan. Gayong nagpakilala naman ng mga ito at kumpleto pa sa ID at uniforme. Dagdag pa ng opisyal, kung sakali man nalihiti mo talaga ang may target na may target ang HPG team sa lugar, dapat ay maipresenta rin sa kanila ito at magpasalamat pa niya sa oras na mahuli ang sinasabing Joy at Alex na umano'y tauhan ng Customs. Kung meron kaming tauhan sa Bureau of Customs at mahuhuli nila at maganda, posasa nila, kasuhan nila, magpapasalamat ako ng malaki. Dahil yan din ang nilalabanan ko. Kaya lang, ang katanungan ko, nasan nga yung Alex at Joy na yun? Yun. Si Alex saka si Joy. Actually, may malaki pang problema eh. Mamaya ikukwento ko sa inyo, no? May ikukwento ko sa inyo pagkatapos lang nitong ating mga RH reporters.
mga nangungunahing balita sa DZRH. Pangunahing balita. May bago ng NCRPO chief. Nagsalita na ba siya? RH15 Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Nakahanda rin yung National Capital. Nakakausap mo na ba si Kwan, yung bagong NCRPO chief, Giselle? Oo, Katunying, nangingi tayo sa kanya ng reaksyon at kung ano yung kanyang direktiba para maiwasan na yung mga kahalintulad na insidente ng karahasan sa loob ng paaralan. Ang sabi niya, ang general direction ay prevent it all at all costs. Yun. Sabi niya, ang susi early detection pa rin. Kaya importante yung constant coordination sa mga school community. Ang susunod daw sa early detection, ang sabi ng bagong NCRPO OIC ay yung awareness. Yung mga magulang, yung mga guro, yung mga mag-aaral ay kailangang malaan na yung online violent, yung nihilistic grooming ay isang bagay yan at iyan ay nangyayari. Iyan yung realidad. Kailangan daw na mabantayan yung mga anak ng mga magulang doon sa kanilang online presence. At yung huli, ang binabanggit ni General Abrahano ay turuan yung school community kung papaano umaksyon kapag nangyari yung ganitong kahalintulad na insidente ng karahasan. Kaugnay niyan, nakahanda raw yung NCRPO na tauhan yung loob ng mga pribadong paaralan dito sa National Capital Region. Iyan naman yung sinabi sa atin ng tagapagsalita ng NCRPO, si Major Hazel Asilo, kung hihilingin daw yan ng pamunuan ng mga eskwelahan. Sa ngayon, nagdagdag daw sila ng deployment sa paligid ng mga paaralan. Patuloy din daw yung koordinasyon ng hanay sa school administrators at sa mga lokal na pamahalaan para sa latag ng seguridad. Bagamat wala pang natatanggap na opisyal na hiling para sa karagdagang security assistance, iniguro ng NCRPO na kumikilos na yung pulisya. Ngayon pa lamang, nakahanda rin daw sila na tumulong sa inspeksyon, partikular sa pagde-deploy ng metal detector sa gate ng mga paaralan. Patuloy din daw yung monitoring ng hanay sa paligid ng mga eskwelahan upang agad na makapaglatag ng intervention at karampatang aksyon. Kasunod nga yan ang panibagong insidente ng pamamaril na nangyari naman sa Ateneo de Zamboanga na ikinamatay ng 2 mag-aaral. Bukas pangungunahan ng Department of Education yung nationwide school safety drill upang hindi na maulit yung fatal shooting sa Tacloban at sa Zamboanga sa loob ng wala pang halos na 2 buwan. Yung mga aksyon na ginagawa ng NCRPO ngayon, batay pa rin doon sa direktiba ng bagong OIC ng NCRPO, si Brigadier General Christopher Nortes Abrahano. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Upang sugpuin na lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad po ng PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaari pong i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direct na link ito sa mga lisensyadong gaming platform. Sinabi ni PAGCOR Chairman Al Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Puntahan naman natin si RH52 Edniel Parosa. Yun daw pong mga gulay Tagalog ay damay rin sa pagtaas ng presyo epekto ng habagat. Wala bang mga gulay Ilocano dyan? Gulay Kapampangan? Ano ba yung gulay Tagalog? Ito ba yung pinakbet? RH52 Edniel Parosa. Coming, Edniel!
Katunying normal nang tumataas ang presyo ng gulay kapag tapos ng masamang panahon, lalo na yung mga produkto galing kabundukan ng Cordillera, yan yung mga pakbet. Pero dahil sa ilang linggong baha epekto ng habagat kamakailan, damay na rin sa mahal na presyuhan itong mga lowland vegetables o sa Tagalog, gulay Tagalog kung tawagin. Ito yung mga produktong karaniwang mula naman sa may Central Luzon o Calabarzon area. Sa loob lamang ng higit isang linggo, Katunying, sumirit na sa 200 piso ang presyo ng kada kilo ng talong at palaya. Yung sa Agora Public Market, lungsod ng San Juan. Napakaswerte naman pala nung magtatalo ngayon, 200. 200, Katunying. Sabi ng mga may pwesto rito, mga retailer, higit doble daw ang minahal nito mula sa 60 pesos lamang na talong more than a week ago. At 120 pesos lamang daw na kilo na ampalaya, higit isang linggo lamang ang nakararaan. Wala naman daw silang ibang mapagkunan dito sa Metro Manila, maliban doon sa mga bagsakan points tulad ng Divisoria sa Maynila at dito sa Quezon City yung Balintawak Public Market. Maging itong sitaw na dati 40 to 50 kada tali, 60 na ngayon, ngayong August 24. Nauna rin nagpahayag ng kumpiyansa ang Department of Agriculture. Teka, yung isang tali, 60 pesos? 60 pesos. Ng sitaw? Grabe, Siyempre, bukod dun sa mga lowland, gaya nga nung nabanggit natin, kahit yung mga highland vegetables, gaya ng Pechay Baguio as we expect, 140 na ang kada kilo mula sa 80 to 90. Gayon din ang repolyo na 100 piso na mula sa 80 to 90 pesos. Pero nagulat tayo, mas grabe yung itinaas ng mga talong at ampalaya na description sa atin ng mga retailer dito galing doon sa mga tinahang lugar. Diskarte ng DA, susubukan daw nilang kumuha ng dagdag na supply mula Visayas at Mindanao. Pero ang tanong, kailan naman yan mararamdaman sa mga pamilyan? Kailan makakarating, Kailan makakarating? Dapat may in-anticipate tayo, Katunying, na panibagong wave ng habagat o enhanced habagat, dulot naman ng bagyong tatawaging Obet. Batay sa walang tala ng NDRMC, pumalo na nga sa 1.7 billion pesos ang pinsalas agrikultura ng pinakawaling seri ng bagyong Luis, Maymay at Hanging Habagat. Mula rito sa lungsod ng San Juan, ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, RH52 Edniel Parrosa o kaya Kuya Mar Santos, Kakang Elvis. Kumusta ba yung mga talong natin yan sa San Antonio, sa Kasahain? 200 pesos yung talong. Sus Mariano. Jackpot, jackpot yung mga nakapagpalusot pala ng talong. Pangunahing balita. Meron daw pong ito yung bentahan ng 20 bigas sa Malate na makupad nung nakaraan. Ngayon daw po mabilis na. Good news. Alamin natin ang balita mula kay RH19 Anulasco. Kamintina! Katunying, napalitan ng ngiti at puro papuri ngayong araw. Ang mga reklamo noong Webes ng mga benepisyaryo ng 20 pesos na bigas meron na program ng gobyerno. Ito ay matapos ng bumilis ang usad ng pila sa kadiwa ng Pangulo sa Malate, Maynila na matatagpuan dito sa compound ng Bureau of Plant Industry sa San Andres Street ngayong Lunes. Noong Webes kasi, umabot malapit sa Quirino LRT Station ang pila para sa 20 pesos kada kilo ng bigas dahil sa kakulangan ng supply at manpower. Kinatutuwa ito ng mga benepisyaryo at na madaling araw pa lamang ay pumila na. Pakinggan natin ang ilan sa ating mga nakapanayam. Nung ibang presidente, walang ganito BBM lang meron. Dapat may pera. May pera meron sa flood control. May pera sa flood control. Ganda talaga ng BBM. Saka maganda bigas. Maganda kung araw-araw. Hindi, araw-araw na lang sabi nila. Maganda bigas ngayon. Okay si Marcos. Sila hindi nakakapot dito. Nakasakot pa. Ang sasaya ng matatanda, Oo, masaya talaga sila, Katunying. Halos lahat ng ating nakapanayam puro nakangiti kumpara nung Webes. Talagang puro Ilang kilo yung nabibili diyan ng mga senior?
Oo, tigla 10 kilo 10 kilo, sila. Oo. Tapos sabi niya, nakasako pa. Sabi nung isang matanda. Kasi nung Webes, Katunying, ay kinikilo nakalagay sa supot. Talagang yun din ang dahilan siguro, kaya mabagal ang usad dahil mula sa sako na 25 kilo or 50 kilo, tatarya-taryahin pa ng tigla 10 kilo. Ngayon, talagang nakaredy na. Ang gaganda ng ngiti. Ang gaganda ng ngiti. Pinapakita mong video sa amin dito Sila nanang, Puro papuri nga Sa ngayon, target daw mabigyan ay 140 na individual. At hanggang alas 2 ang cut-off. Pero ayon sa mga kawani ng DA na ating nakapanayam, sakaling may mga pumila pa, dadagdagan nila ang supply at mag-extend hanggang alas 3 ng hapon. Ayun. Ito, si RH19 na Dolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita! Ay mga kumbatsero, alam nyo ba na ang magandang kalusugan ay nagsisimula rin sa maayos na digestive system? Kaya wag na nating intayin na may maramdaman na tayo bago mag-alaga ng ating tiyan. Gawing bahagi ng inyong araw-araw na routine ang BioPro. Meron itong 19 probiotic strains na tumutulong suportahan ang healthy gut at digestive system. Hanapin ang BioPro sa Mercury Drug Stores at iba pang leading drug stores nationwide at online shopping platform. BioPro ang inyong daily probiotic partner. Magbabalik po kami, oras po natin. Chityam si Chap Hun, 7:40 na ng umaga. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa
Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang, mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. PNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan DZRH, pangunahing balita. Alas 7:47 na po ng umaga. Kuya Obet Imperio, maganda morning. Ate Gigi, wala ba tayo dyan? Wala ba tayong gulay ng San Ildefonso, Bulacan dyan? O nabaha din?
Nagsimula ng maramdaman ng DOH ang pagdami ng kaso ng leptospirosis kasunod ng ilang linggong mga pagulan at pagbaha dulot ng habagat. Sa panayam ng DZRH, tiniyak ni Health Secretary Edwin Mercado ang kahandaan ng ahensya sa pagdami ng kaso ng leptospirosis kaya inactivate na niya ang express lane para rito upang mas maging mabilis ang gamutan. Sinabi ni Mercado na may nakalang antibiotic, rapid diagnostic tests at hemodialysis units para sa mga pasyenteng may moderate hanggang severe cases. Kasado na bukas ang panibagong taas presyo sa produktong petrolyo. Tinatayang tataas ng piso hanggang 1.50 kada litro ng gasolina habang sa pagitan ng 1.75 at 2.25 ang diesel. Wala namang binigay na pagtaya sa posibleng price hike sa kada litro ng kerosene. Suportado ng prosecution team ang panukalang baguhin muli ang schedule ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay Prosecutor Manila Representative Joel Chua, nais nilang matapos agad ang kaso ni Duterte kaya bukas sila sa anumang hakbang na magpapabili sa proceedings. Kay Chua, sang-ayon sila sa panukala ng mga senator judge na isagawa ang trial mula alas 2:30 hanggang alas 7:30 ng hapon o gabi o mas mahaba pa depende sa sitwasyon para mapabuti ang daloy ng trial at maiwasan ang mga delay. Dalawang aide ni VP Sara Duterte ang posibleng ideklarang hostile witness ng House prosecution sa impeachment trial. Kinilala ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang mga ito na sina DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajardo at OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio. Ayon kay Ridon, maaaring isailalim sa ganitong pagtrato ang mga tauhan ng OVP at DepEd na nag-report kay Duterte kaugnay ng di umanay maling paggamit ng mahigit 600 milyong pisong confidential funds. Si Gina Acosta, dating OVP Special Disbursing Officer, ang unang idineklarang hostile witness sa impeachment trial. Pinabulaanan ng spokesperson ng Senate Impeachment Court na nangangalap ng boto si Presiding Officer Cheese Escudero para sa conviction ni VP Sara Duterte at tinawag itong gossip at puro espekulasyon. Ayon kay Attorney Reginald Tonggol, walang katotohanan ang mga ulat na kinakausap ni Escudero ang mga senador sa minority bloc para makuha ang kinakailangang boto. Sinabi ni Attorney Tonggol na nakatutok si Escudero sa pagsusuri ng mga testimonya at dokumento sa impeachment trial. Nagugat ito sa nangyaring pagkikita ni Escudero, dating Vice President Leni Robredo at DPWH Secretary Vince Dizon sa isang almusal sa Pampanga noong Sabado. Sinabi ni Tonggol na bahagi ito ng legislative duties ni Escudero at matagal nang magkaibigan sina Escudero at Robredo dahil sa kanilang Bicolano roots. Posibleng masuspende ang hindi bababa sa 40 power generation companies dahil sa patuloy na hindi pagsunod sa Siocos order ng Department of Energy. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, binigyan na ng babala ang mga kumpanya at inirekomenda na ang kanilang suspensyon sa Energy Regulatory Commission. Karamihan umano sa mga kumpanyang ito ay nagpapatakbo ng maliliit na diesel-fired power plants habang ilan ay hindi na aktibo. Umina ng 4.9% ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong taon dahil dito tinagurian ang piso bilang third worst performer sa lahat ng major Asian currencies. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, ang mahinang performance ng piso ay resulta ng mataas na presyo ng langis at iba pang geopolitical shocks. Nabatid na nagsara ang palitan noong nakaraang linggo sa 61.67 kada dolyar matapos sumadsad sa halos 62 pesos sa kalagitnaan ng nakalipas na trading. Ay, baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay ha. Buti na lang may bubong na maasahan gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherryloom pre-painted ka na. Sa gitna po ng mataas na presyo ng gasolina sa bansa ay ang pagtaas ng demand ngayon sa electric vehicles gaya ng Cherry Tiggo REV.
Ang Cherry Tiggo REV ay isang 7-seater plug-in hybrid electric vehicle o PHEV na nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter of gasoline equivalent. Matapos ang fuel eco run ay sinagawa ng Department of Energy noong nakaraang taon. Nauna ang Tiggo REV sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, diesel at gasoline. Ang Tiggo REV ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric at hybrid driving range ng hanggang 1,400 kilometers sa isang full tank at charge. Sa halagang 1,578,000 pesos, maaari ka nang makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV, ang Cherry Tiggo REV. Kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na! Pangunahing balita! 7:54 ng umaga! Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Music, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tuloy-tuloy ang pagtulong.
Tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Bayan Katunying at Ka Jerry 2x2. Hindi ako maka-get over dito sa bakbakan. Tawagin na nating bakbakan ng mga tauhan ng customs at ng Highway Patrol Group. Ito baka lang sakaling mapag-isipang mabuti ni PNP Chief General Melencio Nartates Jr. General, by the way, nung dati-dati pinapansin mo pa kami. Hanggang nung acting, pinapansin mo pa kami, acting PNP Chief ka. Pero nung hindi ka na acting, hindi mo na kami love. Hindi na kami nagtatampo, di ba Kuya Jerry Asuncion? Hindi naman. Tinitingnan ko mabuti yung order ni General Batangan, Highway Patrol Group Director. Nirelieve daw po ang HPG NCR Chief at mga tauhan nito at sila'y ni-reassign sa Human Resource Management and Doctrine Development Division Personnel Holding and Accounting Section effective August 20. Ang August 20 po ay Huwebes. Tama po, August 20, Huwebes po yan. Kasi ang pangyayari po ay noong Miyerkules ng gabi yung gulo. Pero matatawa kayo August 20 sila ni-relieve pero August 23 na kahapon
nilalabas nila yung kanilang mga press release, mga bali-balita ng PNP Highway Patrol Group na di umano ay meron silang nahuling mga sigarilyo. Alam niyo po kung ano yung sigaryong subject ng buy-bust operation? Ang tatak po ng sigarilyo ay Red Carnival cigarettes. Ito, tinitingnan ko mabuti. Red Carnival ang sinasabi nilang ibinebenta daw nung mga kulokoy na mga taga-customs. Matatawa kayo ngayon. Eto, matatawa kayo. Red Carnival daw yung nahuli nila na sigarilyo. Pero alam niyo po ba kung ano yung sinusunog ng mga taga-customs na sigarilyo? Doon sa kanilang sunugan? Ang tatak po Journey. So, ibang brand ng sigarilyo. So, ano yon? Afterthought lang po ba yung ginawa ng mga taga-highway patrol? At bakit hindi nila ipin-press release kaagad pagkatapos nilang mahuli? Yung pong mga sinasabing sigarilyo. Saan sila naghalungkat ng mga sigarilyong ito? Baka pwede, halungkatin nyo na rin yung mga hinuli ng highway patrol nung nakaraan. Ano ba tatak ng sigarilyo na yon? Anak ng baka, ano? Kaya ang mga pulis kaganda pa naman ng survey ng pulis ngayon, General Nartates. Alam niyo po ba kung ano ang latest survey ng Octa Research? Octa Research Survey. Ang sabi po ng Octa Research, ito po, PNP, one of the most trusted and best performing agencies in quarter 2 2026. 65% po ang trust rating at ang performance rating ng pulis ay 63%. Ang ganda po ng rating, wag po sanang masira dahil sa ilang mga pulis na ito. Sinisira po nila ang pangalan ng mga maayos na pulis. Ano yan? Anong ginagawa ninyo dyan? Highway Patrol, NCR, ano ginagawa nyo sa Bulacan? Highway Patrol, ano ginagawa nyo sa sigarilyo? Ba't kayo naninigarilyo? Ay, nako ba, buhay. General Nartates, ikaw na bahala. Ito po si Anthony Taberna minus Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2. Damdaming Bayan. Susunod na. Wow, ang saya.